Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang movie na Like Stars on Earth. Ngunit bago natin ito simulan ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli maraming salamat kaibigan. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa pamilyang Awasti na namumuhay ng simpleng buhay, kung saan si Tasho Awasti, ang ama sa pamilya, ay pumapasok sa trabaho pagkatapos ng almusal. Si Maya, ang kanyang asawa, siya naman ang nag-aalaga ng kanilang dalawang anak, kung saan si Johan, ang panganay, ay aktibo sa kanyang pag-aaral na laging nasa honor sa kanilang klase at isa rin siyang varsity player na lalahok sa Interstate Tennis Championship. Samantalang ang pangalawang anak na si Isha, na 8 taong gulang, ay tila walang interes sa pag-aaral, at kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan, kaya tinututukan siyang maigi ng kanyang ina na si Maya upang siguruhing makarating ito sa paaralan ng maaga. Kapag pumapasok si Isha sa kanyang eskwela ay tila ito ay isang napakalaking hamon sa kanyang buhay, hindi katulad ng ibang mga bata na nasasabik sa pagpasok sa paaralan. Mas nadaragdagan naman ang kanyang mga suliranin kapag dumarating na ang kanyang guro, lalo na kapag tinatawag ito para siya ay pabasahin, dahil madalas ay nakikita niya ang mga titik bilang sumasayaw na mga letra, na nagdudulot ng tawanan mula sa kanyang mga kaeskwela, kung kaya naman madalas ay natatapos niya ang klase nang siya ay nasa labas ng silid paaralan. Teka, yung mga batang 90s nakaka-relate ba? Balik sa kwento, sa araw na iyon, nabuli si Isha ng kanyang mga kaklase dahil hindi niya nagawa ang kanilang assignment sa math, bitbit ang kanyang bag, lumabas siya ng paaralan at naglakwat siya ng walang tiyak na pupuntahan. Inubos ng buong araw sa pagmamasid sa paligid, nang siya ay mapagod. Bumalik siya at natulog sa school bus hanggang sa oras ng uwian. Sa kanilang bahay, doon ay nailalabas niya ang kanyang talento, pursigido siya sa kanyang mga hilig, lalo na sa pagpipinta, at ang kanyang tanging kaibigan ay ang maunawain niyang Kuya Johan. Madalas makipag-away si Isha sa mga nambubuli sa kanya, kaya tuwing nalalaman ito ng kanyang ama, siya ay palaging napapagalitan. Samantala, binihisa ni Maya si Ishan at pinayuhan itong huwag maglaro sa labas ng bahay upang maiwasan ang mga gulo sa ibang bata. Napansin din ni Maya ang kawalan ng interes ni Isha sa pag-aaral, kahit paulit-ulit niyang tinuturuan, nahihirapan ito sa tamang pagsusulat at spelling. Habang inaantok, inamin ni Ishan kay Johan ang pag-skip niya sa kanilang klase sa math at ipinakiusap na gumawa ito ng excuse letter para hindi siya mapag-alitan ng kanilang mga magulang. Dahil naawa ito sa kanyang kapatid kaya isinulat ni Johan ang excuse letter. Kinabukasan, naniwala ang guro sa excuse letter at chinek kung okay na si Isha, kaya't na-exempt siya sa hindi niya pagawa ng assignment, at laking tuwa naman ng loko. Ngunit sa araw na iyon, nagbigay ng surprise test ang guro. Wala siyang ideya kung paano sagutin ang mga tanong, kaya iniisip na lamang niya ang laban ng Planet number 3 laban sa Planet number 9, kung saan ang number 3 ang nananalo at ito ang naging sagot niya sa lahat ng tanong sa test paper. Nang tanungin naman siya ng kanyang mga kaklase kung nakasagot siya, sinabi ni Ishan na sobrang napakadali lang ng test. Kinabukasan, habang binabasa ni Tasho ang isang magazine, nakita niya ang excuse letter ni Isha, at dito natuklasan na tumakas si Isha sa klase at gumala mag-isa sa syudad. Tinanong siya ng kanyang mga magulang at gustong malaman kung sino ang sumulat ng kanyang excuse letter, ngunit nanatili si Isha na tahimik, dahil ayaw nitong madamay ang kanyang kapatid na si Kuya Johan. Hanggang sa ipatawag ng principal ang mga magulang ni Ishan, dahil dito ay kanilang nalaman ang tungkol sa mga gawain nito at bagsak ang kanyang mga grades. Bukod doon ay hindi rin ito pinagbubuti ang kanyang pag-aaral kahit anong gawin ng mga guro sa kanya. Binanggit ng principal na pangalawang beses na ni Ishan sa grade 3, kaya't may posibilidad na siya ay babalik sa grade 3 na naman sa susunod na taon. Inirekomenda rin ng principal na ilipat si Ishan sa isang paaralan na nakatuon sa mga bata na may kakulangan sa pag-iisip dahil sa kanyang kakulangan sa pag-unlad. Ngunit hindi sumang-ayon ang ama ni Ishan, na naniniwala na hindi retarded ang kanyang anak kundi tamad lang ito pagdating sa pag-aaral. Upang masolusyonan ang kawalan ng kanyang anak ng motibasyon, nagpasya silang ilipat siya sa isang boarding school kung saan mas mahigpit ang mga patakaran at may disiplinadong kapaligiran at malayo sa mga magulang. Nang marinig ito ni Ishan, nagmakaawa siya sa kanyang ama at inanawag siyang ilipat sa boarding school,
Nakaramdam naman ng awa si Johan para sa kanyang kapatid, ngunit alam niyang ang desisyon ng kanilang mga magulang ay para sa kapakanan ni Ishan. Sa ibang eksena, dinala ni Maya si Ishan upang pigilan ang pagpasok nito sa boarding school, ngunit sa kanyang pagmamadali ay naiwan si Ishan, at dahil huli na ang lahat at nagsimula ng tumakbo ang tren, kaya naiwan si Ishan. Sumisigaw si Ishan at nagwawala. Sa kabutihang palad ay ginising siya ni Maya dahil panaginip lang pala ang lahat, ngunit kahit sa panaginip, hindi maalis ang takot ni Ishan na mawalay sa kanyang ina. Umiiyak na nakikiusap si Ishan na huwag siyang dalhin sa malayo, dahil nais pa rin niyang manatili sa kanilang bahay, nangako siyang mag-aaral ng mabuti, ngunit wala nang magagawa si Maya, ito ang desisyon ng kanyang asawa, kaya niyakap na lamang niya ang kanyang anak. Samantala, dumating ang araw na inihatid si Ishan sa boarding school ng kanyang pamilya, nakita ni Ishan na makakasama niya sa isang kwarto ang ibang bata, at isang beses lang sa isang buwan niya makikita ang kanyang pamilya. Binalaan din siya ng school warden na bawal ang mag-cause ng gulo at kailangang magising ng maaga at alagaan ang sarili. Hindi naman nila magawang pagmasdan si Ishan habang sila ay papaalis, halos mabiyak ang puso ni Maya nang iwan ang kanyang bunso sa isang lugar kung saan mag-isa siyang mabubuhay. Nararamdaman din ni Johan ang matinding awa, alam niyang mahihirapang mag-isa ang kanyang kapatid at hindi niya na ito magagabayan pa. Ilang sandali pa ay umalis na ang sasakyan. Hindi matanggap ni Ishan na iiwan siya ng kanyang pamilya, at hindi siya makapaniwala na hindi na niya makikita ang kanyang ama, ang kanyang ina, at ang kanyang kuya Johan. Lumipas ang ilang oras at nanatili pa ring nakatayo si Ishan, umaasa siyang babalikan pa siya ng kanyang pamilya. At nang sumapit na ang gabi ay pinapasok na siya ng school warden. Hindi makaakbang si Ishan, hindi niya alam kung paano siya mabubuhay mag-isa at wala ang kanyang pamilya. Sa kanyang pagpasok, nanatili lamang siyang nakaupo at tumutulo ang luha, hindi rin niya ginalaw ang kanyang pagkain, hindi makatulog si Ishan at doon siya sa banyo naglabas ng kanyang kalungkutan, at doon ay tinatawag niya ang kanyang ina. Sa kanyang unang araw, nahirapan si Ishan sa pag-asikaso ng kanyang sarili. At sa una niyang subject, pinapwesti siya ng kanilang guro na si Mr. Tuari sa tabi ni Rod, ang pinakamagaling at matalino sa buong klase, at tulad ng dati, pinagtatawanan pa rin siya dahil sa hindi niya maipaliwanag ng maayos ang kanyang sagot. Sinamahan naman si Ishan ni Rod sa susunod nilang art subject, subalit dahil sa hindi nakasagot ng tama si Ishan, napag-alitan siya ng kanilang art teacher, kaya tahimik na bumalik sa upuan si Ishan. Malaki ang adjustment na ginawa ni Ishan lalo na sa ibang activity ng eskwelahan, kaya hindi siya makasabay sa mga ito, kaya palagi siyang nakahiwalay sa ibang estudyante. Sa ibang eksena, habang inaayos ni Maya ang mga gamit ni Ishan, nakita niya dito ang isang flipbook na may drawing ng kanyang anak. Makikita sa drawing ni Ishan na dahan-dahan siyang nahihiwalay sa kanyang pamilya. Habang tinitignan nito ay labis siyang nakaramdam ng kalungkutan at wala siyang magawa kundi ang umiyak na lamang. Samantala si Ishan sa kanyang eskwelahan, ay wala nang ibang iniisip kundi ang makauwi na at makita ang kanyang mahal na pamilya. Pagdating naman sa kanyang pag-aaral ay wala pa ring pagbabago sa kanyang performance, dito ay walang tumutulong sa kanyang mga assignments, hindi gaya noon, na natuturuan siya ng kanyang ina at kanyang kapatid na si Johan. Kung kaya nararamdaman ni Ishan na parang walang nagmamahal sa kanya. Pagsapit ng katapusan ng buwan, bumisita ang pamilya ni Ishan, ngunit pumasok at naglock ito sa kanyang kwarto at umiyak paglabas niya. Tumakbo ito sa paligid ng basketball court, at nang mapagod at huminto, kinausap siya ng kanyang kapatid na si Johan. Maya-maya pa ay dinala nila si Ishan sa isang hotel, binigyan siya ni Johan ng mga kagamitang pang-painting, ngunit nanatiling tahimik pa rin si Ishan. Kinabukasan, nakita niya ang kanyang ama at si Johan na naglalaro ng tennis. Ito ay nagparamdam kay Ishan na mas iniintindi ng kanyang ama si Johan. At pagsapit ng gabi, iniwan na naman si Ishan, hindi siya umiyak, ngunit kita sa kanyang muka ang lungkot. Sa sumunod na araw, habang nakatingin si Ishan sa malayo, dumating si Rod, ang kanyang kaibigan, at ibinalita na wala na ang dating guro nila sa art subject at pinalitan ng isang temporary teacher na nagngangalang Ram. Teka lang kaibigan, nasa exciting part na tayo ng kwento, hindi ka pa nagla-like, baka naman pa-like naman dyan.
Nagulat ang mga bata nang pumasok ang kanilang bagong guro, si Ram, na nakasuot ng clown costume at kumakanta, na nagustuhan naman ng mga bata. Kaya sumayaw rin ang mga bata kasama si Ram, maliban kay Ishan na nanonood lang sa kasiyahan. Sinabi ni Ram sa mga bata na mag-drawing sila at ilabas ang kanilang pagiging malikhain. Habang nagsisimula na ang lahat ng estudyante, napansin ni Ram na hindi nagsusulat si Ishan sa kanyang papel at nananatiling tahimik. Iniisip ni Ram na iniisip pa ni Ishan kung ano ang gagawin. Ngunit nang matapos ang lahat, nakita niyang hindi pa rin nag-drawing si Ishan. Nagtanong si Ram kung bakit hindi siya nag-drawing, ngunit walang sagot si Ishan. Pagkatapos ng klase, pumunta si Ishan sa tabi ng fish pond at doon nanatili hanggang sa lumubog ang haring araw. Pagbalik niya, tumawag ang kanyang ina, na nagsabing na-postpone ang kanilang pagbisita dahil lalaban si Johan sa tennis championship. Hindi nagsalita si Ishan at kusa na lamang tumulo ang kanyang luha. Muli niyang naramdaman na wala siyang halaga sa kanila kaya iniwan niya na lamang na nakahang ang telepono. Kinabukasan, nakita ni Ram si Ishan sa labas ng classroom. Nang tanungin, umiwas si Ishan at hindi nagsalita. Kinausap ni Ram ang kaibigan ni Ishan na si Rod. Dito nalaman ni Ram na nahihirapan si Ishan sa pag-aaral, pero pinipilit naman itong mag-aral, ngunit hindi talaga siya makasabay sa ibang bata kaya palagi itong napapagalitan ng mga guro. At dahil doon ay tinatawag siyang tamad at hindi normal na bata. Nabahala si Ram dahil nararamdaman niya ang lungkot sa mga mata ni Ishan, isang bata na dapat sana'y naglalaro at masayang nag-aaral tulad ng iba. Binasa ni Ram ang mga lumang notebooks ni Ishan, nakita ni Ram na hindi totoo ang pagiging tamad ni Ishan. Marami itong isinulat na may bilog na marka ng mga guro dahil sa mga baliktad na sulat at mga maling spelling. Kaya naisip ni Ram na baka ang mga baliktad na letra ang lumilito kay Ishan. Bukod sa pagtuturo ni Ram sa boarding school, tumutulong din ito sa isang paaralan na para sa mga espesyal na bata, kasama ang kanyang kasintahan na si Job. Napansin ni Job na may iniisip si Ram, at ibinahagi ni Ram ang kanyang pangamba para kay Ishan sa boarding school. Natakot siyang baka hindi kaya ni Ishan ang mga pagsubok. Sa kabilang banda, sa araw na yun ay nasa tennis championship si Johan, kasalukuyan itong nakikipag-compete. Ngunit naapektuhan ang kondisyon ng kanyang paglalaro dahil iniisip din niya ang sitwasyon ng kanyang kapatid sa boarding school. Nang matapos ang laro, natalo si Johan at hindi masaya ang kanyang ama sa resulta. Samantala, hindi matanggal ni Ram si Ishan sa kanyang isipan, kaya nagpasya siyang alamin ang ugat ng problema ni Ishan. Pumunta si Ram sa bahay ni na Ishan, at maayos naman siyang tinanggap ng mag-asawa. Nagulat si Ram sa kanyang natuklasan nang makakita ng mga drawing at painting na nagbibigay kulay sa kwarto ni Ishan. Lalo pa siyang humanga nang makita ang likas na talento ni Ishan nang makita ang isang flipbook kung saan isinasalarawan nito ang paglayo ng kanyang pamilya sa kanya. Nilinaw ng kanyang ama na ang desisyon na ipasok si Ishan sa isang boarding school ay sa kadahilanang matigas ang ulo nito at tamad mag-aral si Ishan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap biglang iniabot ni Ram ang isang kahon sa ama nito na may nakasulat na mga Chinese character. Pinabasa niya ito sa lalaki. Ngunit sinabi nito na hindi niya ito alam basahin dahil Chinese character ang mga nakasulat sa kahon. Sinabi ni Ram na ganyan din ang kalagayan ng kanyang anak. Ito ay dulot ng kanyang dyslexia, isang kondisyon na nagiging hadlang sa kanyang kakayahan na magbasa at kilalanin ang mga simbolo. Bagaman ang dyslexia ay nagdudulot ng kahirapan sa pagbabasa, ipinunto ni Ram na hindi ito nakakaapekto sa pangkalahatang katalinuhan ni Ishan. Mayroon si Ishan ng kakaibang talento na hindi karaniwan sa ibang mga bata, na ipinakita sa kanyang malikhaing painting na naglalarawan ng mga sundalo na dumaraan sa ilalim ng lupa upang malusutan ang mga kalaban. Sinalungat ni Ram ang pagpasok nila kay Ishan sa isang boarding school. Sinabi nito na ang hirap na dinaranas ni Ishan nang wala ang suporta ng kanyang mga magulang. Ipinahayag din ni Ram ang mga hirap ni Ishan, na nagresulta sa pagkawala ng interes sa pangarap at kawalan ng inspirasyon sa pagpipinta. Ngunit, nagmatigas pa rin ang ama ni Ishan sa kanyang desisyon at hindi niya sinang-ayunan ang mga sinabi ni Ram. Pinanindigan ng kanyang ama na hindi kayang mabuhay ni Ishan sa pamamagitan lamang ng pagpipinta at kinakailangan niyang matutunan ang mga aral sa buhay para sa kanyang hinaharap na tagumpay.
Sa ibang eksena, pagbalik ni Ram sa boarding school, ikinwento niya ang mga kwento ng mga tao na hindi gaanong magaling noong bata sa eskwela ngunit naging matagumpay dahil sa kanilang natatanging talento, binigyan ng halimbawa ang mga inventor, artista, at kilalang personalidad. Nakaka-relate si Ishan sa usapan, at nang tanungin siya ni Ram kung sino ang inventor ng ilaw, nagulat ang lahat nang tamang sumagot si Ishan na si Thomas Edison. Pagkatapos ng kanilang klase, kinausap ni Ram si Ishan, ibinahagi ang sariling mga karanasan noong siya ay nag-aaral pa. Ikinwento niya na nahihirapan din siyang magbasa at magsulat noon kung kaya lagi din siyang napapagalitan ng kanyang ama, ngunit nagawa niya rin patunayan sa kanyang ama na hindi siya bobo dahil sa kanyang pagsisikap. Sa hapon na iyon, naglaro ang mga bata sa labas, at ipinakita ni Ishan ang kanyang likha na isang bangka na gawa sa kahoy na may rubber band. Maya-maya pa ay pinalutang niya ito sa tubig at ito ay kanyang pinaandar, lahat sila ay namangha gayon din si Ram. Nang makita ito ni Ram, kinuha niya ito, dinala niya ito sa principal at humingi siya ng pahintulot nito na araw-araw niyang tuturuan si Ishan pagkatapos ng klase, at pumayag naman ang principal. Patuloy na tinuruan ni Ram si Ishan, gumamit siya ng mga paraan upang mas madaling maunawaan nito ang mga hindi pamilyar na titik. Araw-araw matyaga niyang tinuturuan si Ishan sa pagbasa at pagsusulat, at sa pamamagitan ng kanyang pagsusumikap, unti-unti nang nakakakita si Ram ng pagbabago kay Ishan. Isang araw, sa pag-announce ng eskwelahan ng isang painting contest, nag-post si Ram ng isang promotional poster. Sa araw din na iyon, dumating ang ama ni Ishan at kinausap niya si Ram, sinabi niya na nag-research din sila tungkol sa kondisyon ni Ishan, ipinahayag nito ang tunay niyang nararamdaman, na hindi siya isang pabayang ama at talagang mahal niya si Ishan. Subalit, iginiit ni Ram na ang tunay na pagmamahal ng isang ama ay ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa anak sa oras ng pangangailangan at paggabay sa kanya patungo sa tamang landas. Dahil napahiya siya ay agad itong nagpaalam kay Ram, at sa kanyang paglabas, hindi sinasadyang nakita niya si Ishan na nagbabasa ng poster sa bulletin board, at nagulat siya dahil marunong nang magbasa ang kanyang anak. Hindi niya ito magawang lapitan, dahil nahihiya siya sa kanyang anak. Naisip niya na sa kabila ng mga pagsusumikap ni Ishan na ipakita ang pagmamahal sa ama, dahil iniisip niyang siya lamang ang makakaintindi sa kanya at umaasa na makakatagpo ng pangunawa at pag-aaruga mula dito. Sa halip ay dinala niya ang kanyang anak ng mag-isa sa isang lugar na wala siyang kapamilya at masasandalang magulang. Dahil sa sakit na kanyang naramdaman, siya ay umalis na lamang habang lumuluha ang kanyang mga mata. Dumating ang araw ng painting contest, kaya maagang naghanda si Ishan para sa event. Lahat ng mga estudyante at guro ay dumalo at sumali. Sa simula ng contest, lahat ay nagbigay ng kanilang galing at talento upang mapaganda ang kanilang mga likha. Naroon din si Ishan, na gumamit ng watercolor na ibinigay ng kanyang kapatid na si Johan. Si Ram ay busy din na gumawa rin ng kanyang sariling painting. At nang matapos ang oras, natuwa si Ram sa painting ni Ishan, kung saan iginuhit niya ang kanyang paboritong lugar na pinupuntahan niya kapag siya ay nalulungkot at nag-iisa. Sa kabilang banda, natuwa si Ishan sa painting ni Ram dahil mukha niya ang ipininta ni Ram. In-announce ng principal ng paaralan na ang mga magwawagi sa una at pangalawang pwesto ang magiging cover ng bagong yearbook ng eskwela. Dala ng kasiyahan, ibinalita ng principal na ang pangalawang nagwagi ay magiging permanenteng guro sa sining sa eskwela, at ito ay wala ng iba kundi si Ram. Sa pagpapatuloy ng principal sa paghahayag ng unang nagwagi na nakatalo kay Ram, sinabi nito na isa itong 9 na taong gulang na estudyante. Nagdulot ito ng pagtataka sa lahat dahil isa lamang bata ang tumalo kay Ram. Ang lahat ay tumahimik na may halong kaba habang nag-aabang kung sino nga ang tinutukoy ng principal para sa unang pwesto na nagwagi. Ipinahayag ng principal na si Ishan ang nagwagi sa unang pwesto. Nagulat at nagsigawan ang lahat, hindi sila makapaniwala, ngunit masaya sila at nagpalakpakan dahil natalo ni Ishan ang lahat ng estudyante doon. Pagkatapos tanggapin ni Ishan ang kanyang parangal ay tumakbo siya kay Ram at niyakap niya ito, habang umiiyak at nagpapasalamat. Ito ang unang pagkakataon na makarinig si Ishan ng palakpakan para sa kanya dahil ito sa tulong ni Ram. Dahil dito ay nagkaroon siya ng inspirasyon para ipagpatuloy ang pagtupad ng kanyang mga pangarap. Sa pagtatapos ng semester, bumisita ang mga magulang sa boarding school upang sunduin ang kanilang mga anak.
Nagulat ang mag-asawa nang malaman ang nakakatuwang balita mula sa principal tungkol sa kahangahangang talento ni Ishan. Ang buong eskwela ay lubos na ipinagmamalaki si Ishan. At nang kunin ni Natasha at Maya ang report card ni Ishan mula sa mga guro, napagtanto ng mga guro na bukod sa pagiging isang magaling na artist, mataas din ang mga grado ni Ishan sa lahat ng subjects, lalo na sa English at Math. Sa labas, nakita ng mag-asawa na masiglang naglalaro si Ishan, at napansin nila ang kasiyahan sa kanyang mukha. Lubos ang pasasalamat nila kay Ram, at si Tasho ay umiyak dahil sa malaking tulong ni Ram sa buhay ng kanilang anak. Para kay Ram, bagamat marami na siyang na-drawing na obra, itinuturing niyang pinakamahalaga ang kanyang obra maestra na ang layunin ay bigyan ng kulay ang buhay ni Ishan. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.